Sir, actually po sir, yung phase 2 ay ang marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandona na po. Abandonado na po talaga, sir. Ito ang Wow Trending. Dahil sa sobrang mahal ng bigas, imbis na 3 beses ka magsaing sa isang araw, mapapaisip ka na lang kung magsasaing ka pa ba sa gabi o matutulog na lang. At sa pagharap ng mga tauhan ng NIA sa Senado, dito nakatikim sila ng lecture kay Senador Rapi Tulfo. Dahil sa mga kurap, ang budget daw ng patubig ay ibinulsa at hindi napunta sa project na katiwangwang. Inabandona na ng mga irrigation ang naabutan ng mga tauhan ni Senador Rapi Tulfo. Ang iba ay ginawa na lang pala isdaan at nilagyan ng mga tilapia para mapakinabangan. At isa pa, sa hindi nagustuhan ni Senador Rapi Tulfo ay abandonado na nga daw, pero bakit pa daw humihingi pa ng budget pang maintenance ang mga buayang tauhan ng NIA? Komento ng mga netizen. Not only in NIA ang problema, kundi karamihan ng rice farmer ay huminto na sa pagtatanim ng palay dahil binarat ng mga rice trader ang palay namin. Palagi kaming lugi dahil malaking gastos at mura ang farm gate price. Puro hingi ng budget sa government pero panay korupsyon naman ang resulta. Kailan kaya masusolve ang mga issue na ito sa government? Panay kaliwat kanan ang mga hearing sa mga problema ng korupsyon sa bayan. Pero tila wala yatang mabigat na parusa at bakit nakabalik pa itong mga tiwaling official sa mga pwesto? Walang katapusang investigasyon. Sayang lang ang pera ng taong bayan, wala ring pagbabago. Maawa naman kayo sa mga kawawang magsasaka. Palpak talaga. Di nyo ayusin yung irrigation, ang laki ng budget nyo. Tama lang, natirahin kayo ni Senador Rapi Tulfo. Magsilayas na kayo dyan. Sa NIA, di nyo magawan ng paraan. May project din ang NIA sa Bilyaba, Leyte. Dam din yun. Siguro 12 years old pa lang ako noon. Ngayon 38 years old na ako, hindi pa rin tapos. Nasa 25% lang ata ang nagawa nila. Kasama kasi ang bahay namin sa nabayaran dahil sa itatayong dam. Ganito na ang gagawin natin. Pag may affidavit, kung gusto ko lang makuha yung gist, tapos papavalidate ko para mabilis tayo. Yes, Your Honor. You're not ready, Comsec? Not right now, Your Honor. My Not apologies. yet ready. I have here in my possession the affidavit of Yusek Leocadio Sebastian. Can you restate this, Yusek Sebastian? Pinatototohanan mo ba lahat ng sinasabi mo rito? Ang sinasabi mo dito, ikaw wala kang kinalaman sa mga nangyari dahil kaupo mo lang bilang chairman of the board ng National Irrigation Authority February 2023. At lahat ng mga wala kang personal knowledge involvement sa project patungkol sa mga issues raised by Senator Rafi Tulfo. Totoo po? Yes, Mr. Chair. The committee is directed to mark this, the sworn statement of Yusek Sebastian as part of the exhibits for NIA and to be marked, numbered, lettered consecutively. Sino pa meron? Yes, Your Honor. Sino pa may affidavit dito? What about you, Mr. Tabula? Anong sinabi mo sa affidavit mo? Your Honor, yung sinabi ko doon sa affidavit, Your Honor, yung pag-certify doon sa nai-report ni... Anong project basahin yun? ko na lang, Your Honor. Hindi. Anong project yun? Sa Solvec Strip, Your Honor. Solve. Can I have the copy of that? Ganito ang gawin natin, Comsec. Dito lahat yung mga bagong affidavit para madali ko makita. Sino pa may Yes, bagong Your Honor. affidavit? Well, anyway, if you're not yet ready, balikan natin mamaya in the interest of time. May I ask Senator Tulfo, who happens to have who will have a video presentation. Meron din po kasi Senator Tulfo dito na mga ibang affidavit, hindi ko lang matandaan kasi hindi nabigay ng COMSEC pa, na sinasabi nila pinatutotohanan daw nila na hindi sang-ayon sa katotohanan yung sa privilege speech nyo. So, si Senator Tulfo ngayon ang sasagot niyan. Yeah. Okay. So, lahat po na nagsabi na yung prinsintang kong picture ay hindi totoo at luma na, were they under oath, Your Honor? Kasi pwede natin sila cite in contempt later at pwede natin pakulong sa baba. Yes, Your Honor. The persons who testified the last time were all
Under oath, Your Honor. Kaya nga hinihingi namin yung mga affidavit dito eh. May Yes, Your Honor. mga nagsabi na hindi raw akma sa katotohanan. So gusto ko makita lahat yun. Kasi the last time they said, yung mga picture pinakita ko, sabi nila luma na yan, kumpleto na, accomplished na. Yung mga nagsabi noon, humanda kayo dahil pwede kayong, kung under oath kayo, pwede kayong makulong sa baba. Maluwang-luwang ba yung kulungan sa baba, Mr. Chair? Parang wala pa lamang. Wala Kaya pa lamang. masama ho ang pakiramdam ko ngayon. Senator Tulfo, doon ako nag-hearing sa Bilibid. Sa maximum security Kung baka compound. susunod silang tutuloy doon sa Bilibid. So, Senator Tulfo, you have the floor. Anyway. I think you have a presentation to make. Yes, sir. Mr. Chair, una sa lahat, maraming salamat at pinaulakan niyo po yung aking privilege speech para maimbestigahan itong malaking anomalya na nangyari ngayon sa National Irrigation Authority na kung saan nasa-short change po yung taong bayan, especially yung ating mga magsasaka. Sila po ang naging kawawa rito na umaasa yung ating mga magsasaka sa irigasyon para makapagtrabaho sila, makapag-produce ng bigas. Hindi lamang para sa kanila at kanilang pamilya, kundi para sa ating bayan. Ang nangyari, kinukurakot yung pera na para sanang panggawa ng mga irigasyon, binubulsa. At ngayon, dito tayo para imbestigahan itong malaking katiwalian. Ano yung mga issues at hand? Ito po, 10. Una, numerous irrigation projects have been pending for completion for more than 5 years and up. Number 2, irrigation projects are not functioning or operating despite being issued a notice to proceed. Number 3, failed, uncompleted, and substandard projects of the NIA. Number 4, rigged public bidding for contractors. Number 5, contractors allegedly submitted fake accomplishment reports to the NIA, which is evident due to the large disparity between reported and actual percentage of project completion. Number 6, contractors were already paid even if the projects were not yet completed. Number 7, according to the NIA inspection and assistant team, there are 28 anomalous irrigation projects. Number 8, 890 million was allocated for projects, but the project's construction was never started. Isang example lamang po yan. Number 9, most of the anomalous projects were allegedly approved. And number 10, as of June 2022, only 65.28% of the 3 billion, 128 million hectares, or maybe 3,128 hectares, 128,000 hectares. I'm sorry, 3,128,000 hectares of total irrigational areas in the Philippines are irrigated, and only 38 of the 80 target provinces and chartered cities have received agricultural machineries, equipment, facilities, and small-scale irrigation projects. Now, Mr. Chair, during the last hearing, we presented pictures and videos of irrigation projects that were not completed despite the fact na bayad na po yung proyektong yon, yung contractor, at pinasinungalingan po nila rito na luma na raw po yung picture at kompleto na raw po yung proyekto na mga prinsipta ko rito. I will show you again, Mr. Chair, those videos and pictures of those projects in question. And I would like to remind everybody here, nagpadala po ako ng tao. Kahit na malayo, all the way to Ilocos, nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroroon. So this time, hindi nyo na po pwedeng pasinungalingan. Dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Okay. Mr. Chair, pwede natin pakita yung video? The technical, can you assist?
Dati po talaga pong napakalaki ng pakinabang ng mga magsasaka sa amin dito. Siguro po more than 25 years na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaking kawalan sa mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon, lahat ng mga magsasaka dito, may kanya-kanyang water pump na mismo. Doon lang po kami umaasa lahat ng magsasaka dito. Kaya nga po sa ngayon, yung mga dating bilang ng inaani ng mga magsasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro mga 3 times ko palang nakita yung niya na magpunta rito sa amin. Last year po, bumisita dito, pero alala, ikot lang sila diyan. Pagbuot nga po nung nawala ang irrigation, hindi na po napapakinabangan yung lugar na yan. Dati po siyang palayan talaga. Okay, so bali ginawa na lang po siyang ano? Space pan. Dati, di naman kami bibili ng bigas. Pero ngayon, bibili kami ng bigas. Dahil wala na kami nakasaka. Puro tubigan na. Ako magsasaka rito sa baryo ng Binagbag. Nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Ang aking naman kailangan sa NIA po, magkaroon po ng irrigation dito sa baryo namin. Para naman maraming matulungan na mga maliliit na tao na makapagsaka po. Kahit po hindi makabili sila ng motor, merong inasang patubig ng NIA. So, sa co-irrigation po ang pag-usapan, talagang wala po kami nun. Yung mga magsaka po dito, umaasa lang po sa sapa, mga tubig ulan. Pero nung mga first or second quarter po ng 2023, meron po nagpunta dito ang tiga-NIA. So, nagpasama po siya sa akin sa isang tao, may agang lupa, para lagyan o tayo po ng communal irrigation. So, until now, hindi na po nagbalik. Dapat yung mga engineer, kompleto lang ng equipment at saka hindi yung pagkapalit-palit. Kung papalit-palit, hindi mo alam kung yung papalit ay mas malaking kurakot yan. Yan ang mahirap. Hindi ko na matandaan kung anong buwan noon na hinto. Walang pundo. Yung supply ng tubig dito ayos naman pag yung tag-ulan, nakakasupply naman lahat dito. Tapos pagdating ng yung summer na, yung mga pagpasok, medyo humihina na siya kasi bumababa na rin yung level ng tubig dun sa taas. Ang ginagawa na lang nila yung magamit na lang ng kwan, yung bomba. Tapos yun yung ginagamit ng pumpa tubig. Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nagre-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Wala namang pumupuntang NIA dito sa amin. Nananawagan po ako sa NIA, Sir, Ma'am, sana matugunan nyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya silang-sila na po. Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay, ma'am. Yung Baguyos communal namin, maganda yan, may wool yan. Pero bumagyo na, nawala na, nasira na. Pero ngayon, ginawa ng mga farmers, parang bayanihan po, nagawa na, kaya may tubig kami. Ayun, Mr. Chair, pumunta mismo yung staff ko para ikumpirma yung pong mga projects na hindi po na kumpleto, na sinabi ng NIA kumpleto na raw. Umpisahan po natin doon sa Balog-Balog. Sinabi po dito na yung phase 2 ng Balog-Balog na nakita naman natin na abandona na panahon pa nung administrasyon ni Cory Aquino, dating Presidente Cory Aquino, inumpisahan yun, hanggang ngayon hindi pa natapos at abandonado na despite the fact na ang laking pera nang naibuhos doon. Ang sabi nila, meron daw phase 1 ang Balog-Balog. Phase 1 natapos na. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang Balog-Balog phase 1. Yun po muna ang unang tanong ko.
who can, is this part, Administrator Gillian, is this part of your affidavit o hindi? Yes, sir. Mr. Chair, good Pwede morning po. pakisagot yung tanong ni Senator Tulfo? Balog-balog. Wala na dito yung mga tribo eh. Hindi na natin inimbitahan kasi medyo may kalayuan din para sa kanila. Mr. Chair, nandito naman po ang dating administrator kasi time po nila yon. And then Kaya pwede sa po bang balog-balog hearing natin last time, we asked for a copy of the Memorandum of Agreement na di umano hindi nyo natupad. So, can you Lahat po yun, explain sir. that also? You Yes, have the sir. floor. You can answer. Mr. Chair, good morning po. Since nandito naman po ang ating former administrator, General Bisaya, sir, pwede ko bang i-yield sa kanya yung microphone para ma-explain po niya yung... Yes, General Bisaya, yung tanong ni Senator Tulfo, wala naman daw phase 1 yun eh. Okay. Ah, Okay, ano- simulan mo, so. Since ilang dekada na ata ito. Yes, sir. Thank you very limang much, sir. dekada na. May I request na paki-flash lang po yung yung tungkol sa balog-balog. Meron din kayong video? The same? Bago to kay Senator Tulfo kasi last week lang siguro to. Ito yung pa-flash. Ano po yung pa-flash? Pero sir, Can you answer the question? Sir? Can you answer the question of Senator Okay. Tulfo? Yes, sir. Actually, dalawa po talagang phases yan. The phase 1 that was implemented from 1999 to 2012 with a budget of 2.362 billion and servicing an area of about supposed to be 12,475 hectares. So, tapos na po Nasa yun. background yun ang balog-balog? Yun ba yun? Parang iba yan. Iba na to. Ha? Ito na ba yung balog-balog? Ito na nga po, sir. Yun yung ito, sir, yung phase 1 na sinasabi. Which one? Alin dito? Ito may picture. Yes, sir. So, ito po yung service area niya, yung kulay green, no? And then yung phase 2 po, ginawa po ito noong 2013 because during that time na etong phase 1 cannot really service yung 12,475 hectares dahil po pagka tag-init nauubusan po ng hindi niya ma-service ang lahat. They came up with a study to come up with a high dam. Ito na nga po yung phase 2. So supposed to be it started nung 2013 pero marami po kasing mga umayaw dito ng babatikos dahil ang gusto po nila series of dams. But then experts said that pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. So itong phase 2 nai-award po sa ITP Guangxi before my time. Pero hindi nga po makapag-umpisa dahil po ang daming hinaharang. But when I took over as the administrator in 2017, I worked it out na magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Makasingit. Yes, sir. So sabi nyo maraming humaharang. So for so many years, maraming humaharang at hindi nyo po nagawa ng paraan o ng NIA na para kung sino man yung humaharang na yon ay makausap kung kinakailangan kausapin o mabigyan ng solusyon yung ginagawa nilang paghaharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Cory Aquino in present yung project and up to now, hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness, mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, Yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isa pang pagkakataon
for another billions and billions of pesos, matatapos na raw by 2027. Yes, sir. Sir, So- actually po, sir, yung phase 2 ay ang marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandona na po. Abandonado na po talaga, sir. General. Yung ano po, sir, yung high dam at saka yung diversion Sorry po, tunnel abandonado po talaga. We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo. At sabi nila, wala na po silang pakinabang doon. Abandonado na. No, nothing. Okay? And then, sabi nga po ni engineer na kung bigyan sila ng pagkakataon, matatapos yung project by 2027, pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na Balog-Balog Phase 2, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Guillen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Now, wag na ho natin pag-usapan yung part phase 2 kasi po wala na talaga yon. May picture man po. Pictures don't lie. Okay. Sa phase 1 na lang po tayo. Wala pong phase 1. Yung pinapikita yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay nyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama? We went there with my staff. Wala pong irrigation project sa Matatalaib, Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon. Yung Tarlac RIS. Pero hindi raw po yung Balog-Balog. Marami nagsabi doon na nakausap ng staff ko, wala raw silang alam na Balog-Balog Phase 1. Mr. Chair, Honorable Senator, ang ine-explain po nila, I'm sorry. Something to what General Bisaya. Yes, yun? O- Yes, sir. Gusto ko lang pong Go dagdagan, ahead. sir. Gusto ko lang pong liwanagin, sir. Ang ina-explain po nila, sir, ganito po kasi yan. Yung phase 1, doon po sila nag-construct ng diversion dam. Ito po yung Tasmudis. Pwede pakita natin yung pictures. At saka yan po, ay totoo pong may mga naseservisyohan na po. Nandito rin po yung mga farmer leaders po ngayon na nakikinabang doon sa phase 1. Pwede po natin Okay. sila. So are you saying, yung pinapakita yung picture ngayon, yung med dam, yan po yung Balog-Balog Phase 1? Phase 1 Itong po. Tarlac Diversion yan Dam? po yung phase 1. Yan po yung Phase 1? Yes. Pwede ho ba ipakita nyo sa akin yung POW niyan? Yung projects of work? I need to see that. Sa next hearing, can you present us Yes, sir. the projects of work? Yes, sir po. Very good. Yes po. And then, andito rin po yung mga farmer leaders po na nakikinabang na po ngayon dyan. Pwede rin yung po silang... Okay lang po yun. Very good kung nakikinabang. Ang gusto ko po yung POW. Yes. That's very important to us. Ang and I must add po, ang sinasabi po nila, itong phase 1 po kasi na yan. Kasi Mr. Chair, doon sa POW makikita natin yung klase ng proyekto ng pagkagawa kung yan po ba'y kumukonek doon sa phase 2. Yun na po. Go ahead po. Continue, sir. Yung phase 2 po kasi, sir, eto na yung magtatayo sila ng high dam. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, dalawang klase kasi yung dam na yan. Itong isang ito is a diversion dam. Ito lamang po yung itinaas nila yung para maitaas yung tubig para pumasok po sa kanal. Pero ang diversion dam po kasi is hindi po siya reservoir type. Wala po siyang maipon na tubig. Kaya po nagplano po sila na magtayo ng high dam. Ito na po yung reservoir type para po maipon nila yung tubig pagkatag-ulan and then madagdagan po yung tubig na mai-service nila sa area pag mag-release po sila. Pero ikakas din po ng Okay, Mr. Chair, diversion dam. engineer, I'm not an engineer. I'm not an expert like you pagdating sa mga dam. Ang akin naman, tinutumbo ko rito yung completion of the project. Kung nandun ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung paggagamit sa budget. Yun lang po pag-usapan sa mga construction, sa mga pagdaloy ng tubig, etc. etc. Wala ako masyadong alam dyan. Gets mo? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. So, sabi mo, yan yung phase 1. Okay. Kailangan ko ng POW. Sunod na hearing, you will show that to us. Tama? Yes po, sir. And then, again, pwede nyo itanong yung mga Then farmers okay po. na yun. Sir. Sa POW lang tayo magkakatalo. Dagdag ko lang, Senator Yes, sir. Tulfo, siguro bukod dun sa program of work, ipadala rin sa committee ito yung feasibility study ng phase 1. Kung meron. Kasi kanina, nabanggit nyo, iniba yung gagawin eh. So, pwede ko nang tanongin nga, was there a feasibility